So the first thing is, for all of the fires, they haven't been able to determine what ignited the fires. There's three conditions that we got from the National Weather Service. They call it a red flag alert. So that's dry conditions, right? So you got dry field, trees, plants. You got low humidity and high winds. So winds 20 miles per hour or greater. And we had all of those three through the end of today. So we knew the conditions were very dangerous for wildfires. Ito ang naunang pahayag ng mga opisyalis sa biglang pagkasunog ng Maui sa Hawaii. At pagkaraan ng ilang araw ay ito naman ang lumabas na video ng nakuhanan ng isang CCTV camera sa gitna ng gabi. And watch as this security camera captures what could be an early trigger in that devastating wildfire. August 7th at 10:47 p.m., a day earlier. You hear a witness describe a flash that might be a tree falling on a power line. It's windy and then there's a flash, and I think that's when a tree's falling on a power line. The power goes out. Ayon sa mga eksperto ay posibleng isa daw umanong puno ang natumba at natamaan ang isang live na cable ng kuryente at dahil dito ay nagsimula ang sunog. Sa iba namang mga video ay pinapakita ang ilang mga residente na sinubukang patayin ang apoy gamit ang tubig. May dumating din na fire truck at nagawa nitong mapatay ang apoy. Pero pagkaraan pa, dahil sa lakas ng hangin, ay muling nabuhay umano ang apoy at ito na ang posibleng pinagmulan ng sunog na kumitil sa buhay ng maraming tao. Ito ay hindi pa opisyal na statement ng simula ng sunog sa Maui dahil posible pang maraming ibang dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakan at mabilisang pagsunog. At nakakalungkot dahil isang komunidad ang nasira dahil lang sa apoy. At sa mga balita ng aftermath ng sunog ay makikita ang mga maraming abo ng mga dating sanay magagandang gamit at tahanan ng mga tao. Mahigit 2,000 bahay at properties ang nasira at ang mahirap pa ay 3% lamang sa lahat ng nasunog na tahanan ang nakumpirma na mayroong namatay ng mga tao. Ibig sabihin ay mahigit 90% pa ang hindi makumpirma kung ang mga tao bang nakatira sa mga tahanang nasira ay nakaligtas ba o sila ay kasamang nasunog at naging abo na. At ilang bilang kaya ng populasyon ang nakatira sa komunidad na ito. Ano bang matututunan natin dito kaibigan? Marami at ang isa ay hindi natin kontrol ang mundong ito. May mga bagay na nangyayari sa mundong ito na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung bakit. Posible na dahil ito ay nasa timetable niya. Matthew chapter 24 verse 7. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Itong pagkasunog sa Maui ay maituturing din na pestilence at famine dahil pagkatapos ng dilubyong ito ay kasunod na kasunod ang paghihirap ng mga tao. Ayon sa Time Magazine ay aabot sa $3.2 billion ang estimate na halaga ng nasira sa Maui. At kung i-convert natin ito sa peso, napakalaking halaga ng pagkasira ito. Dahil lang totoo ay aabutin ng ilang dekada ang isang third world country tulad ng Pilipinas para makuha ang halagang ito. Ang ikalawa na dapat nating mapag-aralan sa nangyaring pagsunog sa Maui ay hindi natin hawak ang ating buhay. Dahil ito ay hiram lang natin mula sa Diyos. Jeremiah chapter 10 verse 23. Nalalaman ko po, Yahweh, na walang taong may hawak ng sarili niyang buhay at walang nakakatiyak ng kanyang sasapitin. Ang Diyos lang ang may pasya kung kailan niya babawian ang buhay ng isang tao dahil siya rin lang naman ang nagbigay nito. Kaya habang naririto pa tayo sa mundong ito, ay huwag nating sayangin ang ating buhay sa mga bagay na pang dito lang naman sa mundong ibabaw. Lalo na kung ang mga bagay na ito ay hindi naman kinalulugod ng Diyos. Ang ikatlo ay foreshadow ito ng eternal death o lawa ng nagliliyab na apoy. Ang nangyaring pagkasunog sa Maui ay tinawag ng iba na Maui Inferno. Ngunit ito ay walang-wala kumpara sa tunay na impyerno na walang katapusan. Revelation chapter 14 verse 11. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman, araw at gabi. Maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Impyerno na kapag ang isang tao ay naitapon dito ay wala na siyang pag-asa para makaalis. Hindi ito tulad ng Maui na napapalibutan pa ng tubig, kaya may ilang mga survivors na nagpunta sa dagat para sila ay maligtas sa apoy. Dahil ang tunay na impyerno ay ang eternal na kamatayan, eternal na kahirapan, eternal na sakit, at eternal ng masamang bagay. Pero mapalad tayo kaibigan dahil sa panahong ito ay natapos na ng Lord Jesus Christ ang pagkapako sa krus. Tinubos na tayo sa mga kasalanan na nagdadala sa mga tao patungo sa impyerno.
1 Peter chapter 1 verses 18 to 19. Alam ninyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. At kung alam natin ang kanyang salita na Lord Jesus Christ, ay magpatuloy lang tayo sa pagtupad sa nais ng Diyos upang hindi tayo makasama sa may hagis sa nagliliyab na apoy. Siya kasing Lord Jesus Christ ay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao para makita at makilala ng mga taong napaging anak ng Diyos. Sa parang ito ay maintindihan natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng Lord Jesus Christ. Dahil ang totoo, lahat ng bagay ay mawawala. Ito ay masusunog tulad ng mahalagang bagay na nangyayari sa Maui na dating napakaganda. Ngunit ganun pa man ay nasira ang mga bagay na ito. Samantalang ang salita ay hinding-hindi mawawala, at ito ang Lord Jesus Christ. Matthew chapter 24 verse 35. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili.